Dear Kuya Poy, ako po si Faye, 36 years old, taga dito sa probinsya ng Zambales. Hindi po love life ang ilalapit ko sa inyong programa. Gusto ko lang po talagang ibahagi ang kwento ko kahit na hindi ako masyadong proud tungkol dito. Hindi naman po ako humihingi ng awa. Sa totoo lang, masaya naman po ako. Kasi nakukuha ko kahit papaano ang gusto ko. Pero minsan talaga Kuya Poy ay napapaisip ako. Hanggang dito na lang ba talaga ang pakikipagrelasyon ko? Kuya Poy, may ka-fubu ako o fun buddy. Alam niyo na po ang ibig sabihin nun. 36 years old na po ako at matagal na ang ganitong setup namin ng lalaking ito. Pero tuwing may girlfriend siya, ay tumitigil kami bilang respeto na meron siyang karelasyon. Pero kapag naghiwalay na sila, bumabalik lang ulit siya sa akin at tuloy ang aming pagiging magka-fun buddy. At pumapayag naman po ako. Natatakot at nahihiya akong magtanong kung ano ba talaga kami. Kasi ang pakiramdam ko, alam ko na rin naman ang sagot niya. Pero minsan, gusto ko ring maranasan kasi Kuya Poy, yung may seryoso kang ka-holding hands, may kausap ng maayos tungkol sa future, hindi puro tawag lang ng laman. Yung tipong hindi lang sa kama na nasasabihan na mahal ka. Yung kahit hindi ka nakahiga sa kama, mahal ka. Yung kaya kang hawakan ng mahigpit, kaya kang iharap sa mga kaibigan at sa mga kakilala niya. Naiiyak ako Kuya Poy kasi parang ang tagal na ng ganitong setup namin. Sinabi ko naman sa lalaking ito, pabiro, pero may laman. Na ano kaya kung kami na lang? Alam mo Kuya Poy, tinawanan niya lang ang sinabi kong yun. Nang inulit ko ng mas seryoso na, sabi ko sa kanya, baka naman kasi kami talaga. Dito siya sumagot. At ang sabi niya, depende sa babae yung ihaharap sa altar. Sa binanggit niyang yon, Kuya Poy, ay para ba akong nilait? Parang ang baba-baba kong babae. Parang wala akong halaga. Akala ko kasi kapag ibinigay ko ang gusto niya at kapag naging chill lang din ako sa setup namin, ay ako ang pipiliin niya. Ganun po ba talaga yun? Ang mga lalaki po ba ay may standards na iba talaga yung babaeng pangkama lang at iba yung pang-altar? Palagi siyang may reklamo sa ex niya, Kuya Poy, kesyo mahigpit daw, maraming demands. Samantalang ako, lagi niyang sinasabi na, buti ka pa, chill ka lang. Pero bakit yung ex ang ipinopost sa social media? Bakit yung ex niya ang binibigyan niya ng effort? At ako, hindi man lang maipost. Pero ako yung chill lang kasama. Walang problema. Oo, hindi ko siya ginastusan. Hindi ako nagselos. Hindi ako naghigpit sa kanya. Kasi nga, wala namang kaming label. Pero kung sakaling maging kami, sigurado akong hindi ko rin siya sasakalin sa relasyong ayaw niyang maranasan. Pero bakit ayaw niyang mag-settle sa akin, Kuya Poy? At kung ayaw niya, bakit balik naman din siya ng balik? Tulungan niyo naman po akong sagutin ang mga katanungan sa isipan ko. Dahil sa totoo lang, naguguluhan na ako. Lubos na gumagalang Faye.
Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Faye kung saan nga ay siya ay pumayag na magkaroon ng kafubu at kapag ka may karelasyon itong kafubu niya o ka-fun buddy o kasama lang sa kama ay tumitigil naman daw sila bilang respeto ha. Aba, may respeto pa pala yun. Pero kapag ka nag-break na ulit, babalik na ulit sa kanya yung si lalaki. Nga lang, eto talaga ang masasabi ko na sa iyo Faye at sa mga katulad ni Faye. Tigilan mo na yung ganyang setup, okay, ng FUBU. Lalo na kapag ka nahaluan mo na ng emosyon, ha? Attached ka na doon sa lalaki. Pangkama lang ang usapan ninyo na klase ng relasyon na meron kayo. Talo ka na dyan, masasaktan ka na, sunod-sunod yan. Kasi nga, umaasa ka na, Faye. Okay? Bahala ka, hindi ko alam kung paano kayo nag-arrive doon sa desisyon na pumayag ka na maging magka-FUBU lang kayo, pero sa ngayon, itigil mo na yan. Itaas mo rin kasi yung respeto mo sa sarili mo bilang isang babae at bilang isang tao kung naghahanap ka ng seryoso na makakarelasyon. 'Di ba? Hinahanap mo dito sa lalaking ito ang pagseseryoso niya sa iyo. Gusto mo may ka-holding hands ka, gusto mo meron ding isang tao na nagpo-post sa iyo at proud siya, nakarelasyon ka niya. Aba, hindi manggagaling sa ibang tao 'yan. Tandaan mo, ang isang damit na ginawa ng basahan, kahit kailan hindi na magandang suotin sa isang espesyal na mga handaan. Okay? Sa isang espesyal na handaan. Hindi. Ginawa mo ng basahan yung sarili mo. Itinuring mo ng basahan yung sarili mo. Yung ibang tao pa ba ang pipili sa'yo para isama ka sa isang espesyal na handaan? Pero kung ikaw mismo ay kaya mong pahalagahan ang sarili mo, sigurado ko, pahahalagahan ka rin ng ibang tao. Respetuhin mo muna yung sarili mo, Faye, at huwag kang pumayag dyan sa mga ganyang klase ng setup. Sigurado ko, makakahanap ka. Makakahanap ka ng seseryoso rin sa'yo at papahalagahan ka, hindi dahil sa madali kang mabitbit doon sa kama, kundi dahil sa mabuti kang tao. Yun. Taas mo ang iyong kalidad, ang iyong respeto sa pagkababae mo at sa'yo bilang isang tao. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.